ito po ay patungkol kay Senator Dante Marcoleta na kinundi na daw ni Marcoleta ito daw pong si Senator pro tempore Lacson sa mga questionabling desisyon sa Blue Ribbon hearing mga kababayan. Kasi ipinipilit pa rin dito ni Marcoleta yung patungkol po kay Gutisa. Ano po ito, i-play po natin. Ang sagot Ikinekredit po natin ito kay Pinas News. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi. Kasi ang gusto talagang mangyari dito ni Marcoleta, tandaan nyo mga kababayan ang gusto pong mangyari dito ni Marcoleta since pinangalanan ng mag-asawang Diskaya, ito pong si Martin Romualdez mga kababayan na di umano'y nauugnay dito po sa mga kickback, insertion at maanumalyang flood control, gusto niya pong mapatibay yung aligasyon na yon ng mag-asawang Diskaya mga kababayan kay Romualdez. Kaya nga po lumabas ito pong si Gutisa. Kaya ngayon, pinipilit niya na yung mga sinabi ni Gutisa mga kababayan, totoo. Yung mga sinumpaang salaysay po, totoo po daw yan mga kababayan. In the same time, hindi daw po niya ikino-coach o minama ni obra, ito daw pong si Gutisa. Anyway, tuloy pa natin. Hindi tayo lumihis. Si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Marcoleta is recognized. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po ihanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Ang problema ata mga kababayan yung nag-notary nung sinumpaang salaysay nito pong si Gutisa, itinatanggi po ata nung abogado na nag-notary na siya po yung nag-notary nung salaysay nito pong si Gutesa. Kaya po kasi gumulo mga kababayan sa totoo lang yung isyong ito kasi nga yung abogado rin ay nagsalita at itinatanggi na pirma po niya. In the same time, siya po yung nag-notary nung salaysay nitong si Gutisa. Anyway, tuloy pa natin. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala na iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yun, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwalaan darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pag-uusapan po ay kortesiya. Balikan po natin ang mga nangyari.
Yan. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin Yan. ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard, ghost projects, and more that will be exposed in my privilege speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi, kasi kung titingnan nyo mga kababayan, sakalang naman kasi lumabas yung katotohanan dyan po sa maanumalyang flood control nung nagsalita na. Ito pong si Senator Ping Lacson nung nag-ano po siya ng privilege speech na kung saan mga kababayan napangalanan doon sina Henry Alcantara, etong sina Bryce Hernandez. In the same time, nung nagmula kay Henry Alcantara, Bryce Hernandez, doon na lumabas mga kababayan yung ugnayan ng mga senatong at mga congressman, pati nitong mga diskaya. Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag na masasabi natin na kung hindi dahil kay Senator Ping Lacson, hindi mabibigyan ng kulay etong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee nung chairman pa etong si Senator Rodante Marcoleta. Kasi nga, yung unang hearing ni Senator Rodante Marcoleta medyo matamlay para sa taong bayan. Ngayon, nung nagsalita na itong si Senator Ping Lacson, inilahad niya yung mga naging resulta ng investigasyon ng kanyang team, doon lang nagkaroon ng talagang matinding interes ang mamamayang Pilipino na mapapanagot yung mga nasa likod ng maanumalyang flood control na ito. Anyway, tuloy natin. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala ng ghost projects? Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay ng mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun. Grabe no? Hindi nung pasaring ni Marcoleta kay Senator Ping Lacson. Kaya lang pala gumanda kasi gawa ng naka-PowerPoint. Yun yung gusto niyang sabihin dyan mga kababayan. Maganda yung pagkaka-edit pero kulang daw yung nilalaman. Ibig sabihin, maganda yung pagkakagawa ng presentation, ampaw naman. Kulang yung nilalaman. Yun yung gustong iparating dyan ni Senator Marcoleta kay Senator Ping Lacson. Po sana ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Yan na. Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Pidulungan ka nga Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa, na kung saan makikita nyo, document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din.
Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnotaryo, hindi nyo po makikita roon ng abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosolin niya sa iyo pagkatapos nyo magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para madisbar siya, sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po natin ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Yan. Ang opisina po niya is Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita. Kasi biruin nyo, nanggagalaiti dito si Senator Rodante Marcoleta kasi lumalabas sa publiko na palpak yung pinalabas po niyang witness. Kasi nga itinatanggi ng abogado na sinasabing nag-notary nung sinumpang salaysay ni Orly Codesa, Gutesa, mga kababayan. Ibig sabihin, sinasabi ng abogado na wala siyang kinalaman at hindi niya notary yun. Hindi niya pirma yun, mga kababayan. Kaya ngayon, lumalabas sa publiko na pineke yung statement ni Gutesa, mga kababayan, para lang idawit sina Romualdez. Anyway, tuloy pa natin. Ninyo, Notary Public 24/7. Ibig nyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron isang tao dyan na pumipirma. At kinagaya na lamang ng kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Ayan, kita nyo, mga kababayan, ha? Talagang nanggagalaiti si Marcoleta. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yun? Marang hindi niya pirma. Ngunit, hinayaan niya kung sino man ang taong yun na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yan. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa eh. Kino-coach ko pa eh. Bakit po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement. Sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian. Dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila. Hindi kasi, napahiya ka kasi doon sa isang media. Kaya ayaw mo na magpa-interview doon sa iba at sinasabihan mo na bayaran yung ibang mga taga-media. Kasi nga, napahiya ka doon sa isang media. Sa usaping delikadesa. Napikon ka. Kaya nananga ka. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Grabe, no? Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari doon sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Ngayon kasi, mga kababayan, isipin nyo mabuti, bakit hindi gaanong uminit yung usapin patungkol dun sa mga kongresista na binanggit na mag-asawang Diskaya? Kasi nga, humina yung kredibilidad ng mag-asawang Diskaya buhat nung nagsinungaling po sila. Lalo na nung nagsinungaling ito pong si Curly Diskaya patungkol po sa kalagayan ng kanyang asawa kung bakit hindi naka-attend ng hearing diyan po sa Senado. Ngayon, kung ikaw ay magsisiwalat ng mga tao, nakasabwat mo, o mga taong konektado sa'yo, tapos makikita kang nagsinungaling, sa tingin mo may maniniwala pa sa mga sasabihin mo, syempre wala na. Mababawasan na yung kredibilidad mo. Ngayon ang problema, bakit pinapaniwalaan? Etong sina Bryce Hernandez, etong sina Henry Alcantara. Kasi nga, nung nagsalita sila, bagamat may mga sablay, talagang nung tinunton yung mga sinabi po nila, napatunayan naman po talaga na may kaugnayan din yung iba mga senatong mga kababayan. Dito po kina Alcantara at lalo na dito kay Yusek Bernardo. Kaya nga kung iisipin po natin mga kababayan, tingnan nyo naman yung pagkakaiba ng sitwasyon ng mag-asawang Diskaya at yung pagkakaiba ni na Henry Alcantara, ni na Yusek Bernardo, na talagang masasabi natin na isang salita lang nila, tinamaan agad yung mga senatong. Kasi ang lalaki talaga ng mga insertion po nila. Kasi nga, ito yung sinasabi natin kanina eh.
Kung iisipin nyo po mabuti mga kababayan, bakit pa sila magtuturoan? Pare-parehas din naman sila makukulong dyan sa huli. Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, hindi ba sa inyo natatakot? Ginong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Yan na. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon, kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? O ngayon, hinahanap ninyo yung sinasabing separation of power. Yan o. Ngayon, hinahanap ni Marcoleta yung sinasabing separation of power. Bakit pinairal nyo ba yan? Pinairal nyo po ba yan noong mga panahon na umakyat sa inyo yung transmit or na-transmit sa inyo yung mga impeachment complaint ni Sara Duterte? Pinairal nyo po ba yung tinatawag na separation of power? Yung pagiging independyente ng Senado? Ano ginawa ninyo? Naghintay pa kayo ng desisyon ni ganito, ni ganyan bago ninyo itago ang impeachment ni Sara Duterte. Hindi agad kayo nag-proceed sa impeachment ni Sara. Tapos ngayon maghahanap kayo ng separation of power. Diba? Ibiruin nyo ngayon, naghahanap ng separation of power, pero nung nasa kanila yung impeachment ni Sara Duterte, marami silang mga hinihintay na desisyon ni ganito, ni ganyan, bago mag-decide ang Senado. Doon pa lang tinanggal na po nila yung salitang separation of power. Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito at mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig sabihin, wala na tayong opsyon na tumanggi. Kailangan po natin pag-usapan muna yon. Ang nangyayari po, sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM Yan. ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Pakinggan nyo mga kababayan ha, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, pag hindi naka-move on, dahil nawala sa kanya yung posisyon bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nagiging bitter. Po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation baka si Senator Dante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Dahil paliwanag ko na po kung bakit ko lamang siya sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Eto mga kababayan, sa tingin nyo, kung halimbawa kayo yung gumawa nung sarili po ninyong statement mga kababayan o sarili po ninyong pang-speech, kung kayong gumawa nun,
May malalaktawan ba kayo? Siyempre wala, kayo yung gumawa nun eh. Siyempre sa ulo na ninyo yun. Dahil nga kayo yung gumawa nung nakahanda na statement ninyo. Ngayon kung binago yan, talagang may malalaktawan at may malalaktawan ka. Pero wala akong sinasabing binago yan. Ang sa akin lang, kung siguro nakikita ni Gutesa na hindi na yun yung kanyang statement na ginawa, talagang magkakandelito-lito siya, may malalaktawan at may malalaktawan po siya dyan. Pero kung siya ang gumawa niyan, sa ulado niya po yan mga kababayan, o di kaya alam niya yung mga nakasulat doon po sa ginawa po niyang statement. Kaya nakakapagtaka nga dito, bakit to sa statement ni Gutesa, kailangan niya ng proteksyon galing sa gobyerno. Pero nung nagtanong na itong si Bato de la Rosa, biglang hindi na kailangan ni Gutesa kasi may gamit daw itong si Gutesa mga kababayan at kaya daw niya yung kanyang sarili. Diba? So ngayon ituloy pa natin. Ang sagot po ni Senador Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang lumilitaw, kinotes ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, inisip hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisa nga ako eh. Wala naman sinabi si Senator Ping Lacson na ganun eh. Ang sabi lang ni Ping Lacson, taong bayan na ang humusga kung ano po masasabi nila, engil po sa paglabas nga nitong si Gutesa. Ang problema kasi mga kababayan dito, bakit masyadong apektado si Senator Dante Marcoleta? Bakit masyadong parang tamang hinala? Nakukuha niyo po yung pinupoint na ganon? Bakit parang ang dating, tamang hinala po siya sa mga bagay-bagay? Maliwanag nga ang sinabi ni Senator Ping na bahala ng taong bayan, bahala na kayo ang humusga dyan. Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi. Katulad po ni Saldico. Kita nyo, ang sabi ko lang, kita nyo, pasarin nyo kay Senator Ping Lacson. Kung sino pa daw yung hindi abogado, siya pa daw yung nagsasabi ng ganon. Naman po eh. Matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi. Kumukonekta sa kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ang dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po yung masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Okay, kita nyo, nagtitimpi lang si Senator Ping Lacson dito. Pero siguro high blood na to kay Senator Dante Marcoleta. Alam nyo siguro mga kababayan na yung init ng bait ni Senator Dante Marcoleta kasi nga napahiya siya dun sa interview ng isang host ng Abante, dito niya ibinuhos mga kababayan. Kasi syempre, ikaw ba naman, madawit yung may bahay mo. 'Di ba? Doon sa isang insurance company na nakatransaksyon ng mga diskaya. Tapos kinukulit ka pa ng media at hinihingi yung panig mo. Maya't maya ka nagpapaliwanag na walang katotohanan yon. Magkaiba yung independent director. Tapos may makakaaway ka pa na taga-media. Kahit sino talaga mga kababayan, mga high blood. Kaya ibubuhos niya lahat yan dito po sa plenary session. Kung saan, kita nyo, gigil na gigil siya dito dahil nga gusto niyang patunayan na credible. Ito pong si Gutesa. Kaso nga ang problema kasi mga kababayan talaga, sinasabi ng maraming kababayang Pilipino natin na talagang halatang may nagko-coach dito po kay Gutesa at halatang binago, di umano daw, yung sworn statement nito pong si Gutesa. Pero gaya nga ng sabi mga kababayan ni Senator Ping Lacson, taong bayan na lamang po ang bahalang humusga sa kung ano po ang nakikita at napapansin ng mga kababayang Pilipino po natin patungkol po dito
sa pagdinig pong ito. Pero para sa akin mga kababayan, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, kung mapapatunay na ito pong si House Speaker Martin Romualdez talagang sangkot at kasama ni saldi ko na ng ulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino, dapat po siyang maparusahan. Kung totoo man yung mga aligasyon po laban sa kanya at kung may sapat na ebidensya. Pero hanggat walang ipinapakita na ebidensya na makakapagsabi na kasabwat itong si Romualdez, ang mas mainam na gawin nito pong si Romualdez mga kababayan ay harapin itong mga aligasyon na ibinabato po laban sa kanya.